samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pagkasama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Madula sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy! Bawal Yan! Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.
Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa Nabalita. Walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw po tayo ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Marso. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At welcome sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Narito ang ating headlines. Pangulong Marcos tiniyak na may sapat na supply ng krudo ang bansa hanggang sa buwan ng Hunyo. ASEAN Summit tuloy sa buwan ng Mayo ayon kay PBBM. Bilang ng mga nagsasarang gasolinahan, nadagdagan pa. Ngayon ay umaabot na sa 425 ayon sa PNP. Presyo ng produktong petrolyo tataas muli sa susunod na linggo. Fuel crisis hindi sasamantalahin. Petron handang ibenta ang kumpanya sa gobyerno. Replacement cost na batayan ang presyo ng langis ng oil companies, kinwestiyon. MMDA at LTFRB pagpupulong para sa guidelines sa carpooling. At mag-ina binaril dahil sa away sa lupa, anak patay sa Davao. Yan ang ating ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Muli, magandang Biyernes sa Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas hanggang sa June 30. Batayaan niya ito sa kanyang pakikipag-usap kay Petron ng President at CEO Ramon Ang tungkol sa pagpasok ng fuel sa bansa. Ayon sa Presidente,
Ginagarantya ng company chief executive na hindi kukulangin ang bansa sa supply ng langis sa gitna ng nararanasang pandaigdigang krisis. At abiso muli sa mga motorista, namumuro na naman ang double-digit na oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng maglaro sa 11 hanggang 12 pesos ang itataas ng bawat litro ng diesel. Habang posible naman tumaas ng 3 piso ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 11 pesos naman sa kerosene. Ang pagtaya ay batay sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang merkado at posible pa itong magbago. Kung matutuloy, posible na pumalo sa 150 ang kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Ulitin natin kung magiging accurate ang projection at hindi na talaga mapipigilan ang tinatayang pagtaas, panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo next week. Papalo na ng hanggang sa 150 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Tiniyak naman ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang sa publiko na hindi sasamantalain ng Petron ang fuel crisis sa bansa, epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay Ang, na siya rin may-ari ng Petron Corporation, sinisiguro niya na hindi sila kikita ng higit pa sa normal at handa siyang mas babaan pa ang revenue ng kumpanya. Handa rin umano ang business tycoon na ibenta ang Petron sa gobyerno kung naniniwala itong mas mapapabuti ang pamalakad sa kumpanya. Kasabay nito, tiniyak ni RSA ang 100% na cooperation upang makatulong sa mga Pilipino sa oras ng matinding kagipitan. Standby Marinlet Narciso, standby paring Raymond Dadpaas. Kinwestiyon ni Senador Loren Legarda ang Department of Energy kung bakit nasusunod pa rin ang replacement cost sa halip na ibatay ang halaga ng langis sa aktual na presyo ng pagbili. Dahil ang presyo ngayon ng langis ay mahigit na sa doble ang kada litro. Batay sa prinsipyo ng replacement cost, kahit na may nabili ng stock ng langis sa mas murang halaga, bago ang panahon ng krisis ay kailangan nila itong itaas ang halaga dahil ang kailangan bibili sa susunod na stock ay sumirit na ng husto ang presyo. Bawal man sundin ang prinsipyo ng replacement cost alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Paliwanag naman ni Undersecretary Wim P. Fuentebella ng Department of Energy, pag-aaralan nila kung applicable ang Supreme Court decision sa presyo ng langis tungkol sa replacement cost. Meron tayong 20 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Makipagpulong ang MMDA sa LTFRB sa araw ng Lunes. Papanakayin sa meeting ang mga magiging panuntunan sa pagpapatupad ng carpooling para makatulong sa mga apektadong commuter na umaaray din sa serye ng malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo. Kasama sa pagpupulong ang Department of Transportation, Land Transportation Office of Highway Patrol Group ng PNP. Batay sa liham na ipinadala ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa LTO, inihiling na ngayon siya sa LTFRB na pansamantalang payagan ng mga pribadong sasakyan na bumiyahe bilang shuttle services. Bukod rito, pinabibilisan din ang proseso ng pag-issue ng special permit para sa agarang deployment ng mga kinakailangang sasakyan. At ASEAN Summit tuloy sa Mayo pero mas maiksi ayon kay Pangulong Marcos. Ibalita mo yan, RH number 14, Let Narciso. Marinlet. Rockell, inamensyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy ang nakatakdang ASEAN Summit sa May 7 at 8. Sa ambush interview sa Cavite, sinabi ng Pangulo na kinonsulta nila ang ibang miyembro ng ASEAN at napagkasundo ang dapat ituloy ang pagpupulong.
Pero ayon kay Pangulong Marcos, gagawing mas maiksi lang ang summit na sisento sa usapin ng supply ng produktong petrolyo, supply at presyo ng pagkain at kapakanan ng migrant workers. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. It is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit the way that we describe it is that we have it is a bare bones ASEAN Summit. It's just we will be talking about three main subjects: about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. Those will be the three subject matters that we will be taking up in the ASEAN Summit. It will be over a period of maybe a day and a half. Imbes na yung mahaba. Binigyang diin ng Pangulo na mahalagang makapag-usap ang ASEAN leaders tungkol sa mga gagawin nila sa hinaharap at paanong magtutulungan sa harap ng mga problemang dulot ng Middle East crisis. Ito si Let's Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Department of Energy kinalampag naman upang imbestigahan ang posibleng pagsasamantala sa presyo ng langis. Mula sa Senado ay balita may NRH number 28 paring Raymond Datpaas. Paring Raymond. Paring Romel, kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Ad Hoc Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC ang Department of Energy upang imbestigahan at bantayan ang presyohan ng langis. Ito'y batay sa obserbasyon at reklamo na napakabilis magtaas ng presyo ang mga gasolinahan kahit na nabili sa lumang presyo ang kanilang petrolyo. Sabi ni Gatchalian, hindi siya nag-aakusa na may mga sangkot sa profiteering at hoarding na mga kumpanya ng langis. Ang sinasabi niya, hindi kailangan ng isang eksperto para maintindihan ang paggalaw ng presyo. Dahil kung nagtaas ang presyo ng langis sa world market, halos kinabukasan, taas na rin sa Pilipinas. Kaisa rin siya sa mga hindi niniwala sa replacement cost na siyang pinagbabatayan ng mga oil companies. Gate ni Gatchalian, nasa kapangyarihan ng Department of Energy ngayon sa ilalim ng emergency power na ibinigay nila sa presidente upang tignan ang tunay na presyohan ng langis sa panahon ng krisis. Para sa senador, meron negosyanteng magsasamantala at ika ngayong panahon na dapat patawan ng windfall tax. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Base sa aking nakikitang pag-aanalisa, meron talagang magte-take advantage ng situation. At itong mga ganitong crisis, dito talaga kumikita maraming mga traders. Once in a blue moon lang to nangyari. No? Once in a lifetime lang pwede silang kumita ng tiba-tiba eh. Bakit hindi nagagawin? Pero kawawa naman tayo. No? That is my point. So, si Senador Sherwin Gatchalian, ito si RH28 Raymond Datpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paring Raymond. Yes, paring Raymond. Siguro, paring Raymond, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na kausapin yung iba pang senador, baka pwede mong itanong bakit yung ilang maliliit na kumpanya ng langis katulad ng Petrogas nagagawa pang makapag-rollback samantalang itong dambuhalang mga kumpanya pataasan halos ang nangyayari. Hindi ba nakapagtataka, paring Raymond? Yun na nga, yun yung isa sa mga kaya, yun yung mararamdaman mo naman doon sa usapan na sa pagdating sa mga diskusyon. Marami ang naniniwala, paring Romel, na merong pang-aabuso na nangyari sa presyuhan. Ang problema, ang katwiran ng Department of Energy ay hindi daw nila maaring tingnan yung sistema ng presyuhan dahil ito ay itinatakda ng batas ng oil deregulation law. Yung mga private companies ang nagtatakda ng presyo. In other words, tali ang kamay ng BOE sa pagtatakda o pag-monitor. Sa bagay, monitoring lang naman talaga ang trabaho nila under oil deregulation law. Parang Raymond, hindi ba? Ayun, yun na nga yung trabaho nila na nililista na nag-monitor at nag-a-announce. Kaya kung minsan napagbibintangan sila na tuloy tagapagsalita ng mga oil companies. Sige, maraming salamat paring Raymond Datpaas. Sa oras na